So medyo matagal-tagal na rin pala ako nung last nag-upload, and checking on dito sa studio, and it's been about 39 days or almost 40 days na walang upload. And pinakahuling video namin is yung pumunta pa kami sa Mount Rushmore, more than a month. So yan. And ito, marami pa rin nagko-comment, and maraming salamat. And ito, si Ricky Mechanic nga pala, isa to sa mga talagang subscriber na kahit na huminto ako yung pag-video or paglalabas ng vlog, patuloy siya nagme-message sa akin. And ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit sobrang tagal nung pag-aantay mo para makapunta ng Canada, he is the best example, kasi parang almost 2 years or 3 years siya na-stay sa Pilipinas bago siya makapunta rito sa Canada. And right now, a good shout out to Ricky. Ito yung mga videos ni Ricardo. Yan, dumating siya dito ng June 3. Pinakita niya yung picture niya na dumating siya sa Toronto. Tapos may nag-welcome sa kanya dito sa Canada. And right now, ini-explore niya yung city ng Toronto. So, isa siya sa mga assistant automotive mechanic na nabigyan ng Lamia na, alam mo yon, yung struggle niya, napaso na yung Lamia niya. Marami nang malapit na mag-expire yung visa, and right now, nakapunta na siya ngayon dito sa Ontario. So, naalala niyo rin yung mga video na ngayon nandoon na siya ngayon sa Ontario, which is nakakatawang isipin. Akala niya nga raw lahat ng nakikita niya sa YouTube hanggang YouTube na lang, pero right now with Ricky Mechanic, masaya ako na dumating na kayo dito sa Canada, or dumating ka na dito sa Canada trying to work on your permanent resident. And yan, maraming salamat pa rin sa pagsuporta. Kahit na walang video, patuloy kang nagbibigay ng oras para i-message ako. Maraming salamat. Ganoon din kay parang Ron na nanonood at sumusubaybay dito sa channel. Alam ni Ron kung ano yung mga pinagagawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, naiipon yung video, naiipon yung mga edits, naiipon yung dapat ilabas. Pero kasi ngayon, with the things that's going on, nagiging busy kami dito sa pag-aayos ng bahay, busy sa negosyo na isa sa mga classmate ko nung high school, elementary and high school, na schoolmate ko sa Pilipinas. Ngayon, with this venture na ginagawa namin, kasama ko si Jomar, JC, sabi ko it's a good learnings and a good opportunity na maranasan din yung ginagawa niya, which is fun din naman, na marami ka natututunan. And yan, maraming salamat din talaga. Yan pag nagsama-sama lahat yung gagawin mo, as in sobrang busy. Yan, sobrang busy. And syempre, it takes time with the editing, everything. Pero we'll try our best na na lang tayo, magro-raw vlog na lang siguro, or ever na lang na ma-share namin ng family. Yun na lang yung gagawin namin. At least, ang importante, bakit ka nagbi-video, bakit mo pinuput up to sa social media, or bakit ka naggagawa ng mga vlogs, is something for the memory na lang. I think that's the memory and the story within the video. So, andiyan pa rin syempre yung trip, travel, syempre yung learnings nandiyan pa rin. But things has changed. Marami nagbago sa immigration ng Canada, marami nagbago sa student, marami nagbago sa lahat ng pathway papunta rito sa Canada. It's not just like from before na mabilis lang. O, hindi naman mabilis, pero maraming option. Pero when things get changed, pag may mga pagbabago, sobrang bilis ng transition na mismong ako, hindi rin ako makasabay. And for now, with the immigration dito sa Canada, mas maraming taong mas may experience sa current status or sa current na nangyayari sa immigration, and which is for me, hindi ko na siya masabayan. Maraming salamat dun sa mga unang mga tao, tama ba? Unang mga subscriber na nagtiwala dito sa channel, at ngayon nandito nasa Canada, nandito na sila, and they try to share their experience as well sa akin na maging permanent resident. Iba, di ba, naging permanent resident. And dun sa mga student na nag-struggle pa rin and working on their permanent residency, laban lang. Saan pa ba dun din ang punta? Huwag nyo lang susukuan din talaga. Hold on to your reason bakit nandito ka sa Canada. Kasi sa totoo lang, maraming gustong pumunta rito, pero the opportunity hindi nila nakukuha. Pero tayo na nandito na,
We just have to improve ourselves. Um, Always test the water, try new things. Huwag kami matatakot na gumawa ng ibang bagay na pwede ring makadagdag sa skills mo, sa learnings, and sa experience. So, yun lang. And ito nga, isa pa to, yung sa bahay. We have this deadline. Paso na yung deadline namin para put this on sale. Pero syempre kami, pinapaganda muna namin talaga ng gusto para at least wala nang masabi. Para pag pinutap na talaga sa market, mabilis mabenta. And right now, it's patapos na yung July or nasa kalahati na ng July. Ramdam mo na yung lamig. Yan, tapos na. I think, feeling ko tapos na yung summer. Kasi right now, medyo malamig na ulit. Nararamdaman mo na yung lamig. Few weeks, 2 weeks from now, magiging August na, September, and then a new project. Yan yung new project na pwede na namin ilabas when everything falls into plan. And hopefully, ayoko muna ma-jinx yung mga bagay-bagay. Kaya we just keep it into ourselves. Siguro, saka ako nalang i-share kung ano yung mga pinagagawa or ano yung nangyari within the past few months. Kaya yun. So, siguro ito lang muna yung video natin for today. Maraming salamat sa pagsubaybay. And hopefully, makita ko yung mga comments ninyo. Ma-meet ko kayo dito sa Winnipeg or sa Manitoba. We'll just try to share kung sino yung gustong maki-trip sa amin dito. Kung sino yung mga gustong maki-travel or makahingi ng mga tip dito sa channel na to. We'll just make it easier, lighter. Basta, ganun na lang muna tayo ngayon dito. And maraming salamat sa pag-tune in. Okay naman kami dito. Okay pa naman kami. And, ayan, andito pa rin kami sa bahay namin. And, hopefully may bumili rin tong bahay na to kasi talagang inalagaan din namin to. And, pinaganda namin ng husto when we did start our journey dito sa bahay na to way back in 2019. And right now, we are looking for someone na magti-take over na rin dito sa bahay na to. And if you are here in Winnipeg and if you're interested to buy a house just like this, simple lang naman yung bahay namin, hindi naman siya ganun kalaki. 4 bedrooms kasama yung nasa basement. And this one is enough for a starting family. At yan yung hinahanapan namin ngayon ng buyer. Yan yung hinahanapan namin ngayon na para may turnover din namin sa kanila. So, siguro, dito na lang muna. Dito ko natatapos itong video na to. We'll see you on to the next one. Makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Peace.